Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jerome. Isang college student. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan sa buhay ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Isang pangyayaring nagsimula sa simpleng pagtulong lang sana sa kamag-anak. Pero nauwi sa isang lihim na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin. Malapit ako sa pamilya ng tito ko na si Tito Simon. Kapatid siya ng tatay ko. Isa siyang OFW na matagal nang nagtatrabaho sa abroad. Mabait siya at responsable. Halos buong buhay niya ay inilaan niya sa pagtatrabaho para mabigyan ng magandang buhay ang asawa niya. Ang asawa niya ay si Tita Carmelita na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakaanak. Housewife. Maganda, maputi, maayos manamit, at napakaalaga sa kanyang sarili. Kahit nasa bahay lang siya madalas, halata mong may natural siyang elegance. Mabait din siyang tao, kaya madalas ako ang tinatawagan niya kapag may kailangan siyang ipaayos sa bahay nila. Dahil nga matagal na nasa abroad si Tito Simon, kadalasan ay ako ang tumutulong sa mga mabibigat na gawain sa bahay. Isang araw, habang nasa campus ako at papunta sa susunod kong klase, biglang nag-ring ang cellphone ko. Pagtingin ko sa screen, si Tita Carmelita ang tumatawag. Sinagot ko agad. "Hello, Tita." "Jeff," sagot niya sa kabilang linya. "Napatawag kayo, Tita. Kumusta po?" "Ayos lang. May ipapagawa sana ako sa'yo kung pwede ka." "Ano ho yun?" "May papalinis lang sana ako sa likod ng bahay. Maraming mga gamit ang nakatambak doon na kailangang ayusin." Napakamot ako sa ulo habang iniisip ang schedule ko. Tita, medyo busy po ako ngayon sa school eh. May mga project pa kasi kami." Ganun ba?" Sagot niya na parang medyo nadismaya. "Pero pupunta po ako kapag hindi na ako busy." Sabi ko kaagad. "Baka ho sa hapon o isa sa mga araw na to makapunta ako." "Ganun ba? O sige Jeff. Sabihin mo na lang kung kailan ka pupunta." "Opo, Tita." Pagkatapos ng tawag ay nagpatuloy na ako sa klase ko. Hindi ko na masyadong inisip yun dahil normal lang naman na tumulong ako sa kanila. Madalas aabutan niya rin naman ako ng pera kaya ayos na ayos sa akin. Lumipas ang ilang araw, natapos ko na rin ang karamihan ng requirements ko sa school kaya naisip kong dumaan sa bahay nila tita isang hapon. Hindi ko na nasabi sa kanya na pupunta ako doon. Bandang 4:00 na ng hapon nang makarating ako. Tahimik ang paligid sa lugar nila. Medyo magkakalayo pa kasi ang mga bahay at talagang malalaki rin. Pagdating ko sa bahay nila, napansin kong nakaparada ang kotse nila tita sa garahe. Kaya sigurado akong nasa loob lang siya. Hindi ko na siya tinawag. Umikot ako sa gilid ng bahay papunta sa likod kung saan niya sinabi na may ipapalinis siya. Habang naglalakad ako, napansin kong bahagyang bukas ang bintana ng kwarto ni tita. Sa una, wala naman akong pakialam doon. Pero habang papalapit ako, may narinig akong mga boses. Napahinto ako. Boses ni Tita Carmelita ang una kong narinig. Mahina pero malinaw. Teka, nakikiliti naman ako dyan. Napakunot ang noo ko. May kausap siya. Pagkatapos ay may narinig akong boses ng lalaki. Wala naman si Simon eh. Matagal pa siya bago umuwi. Kaya ako munang kikiliti sa'yo ngayon. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Tita Carmelita. Parang biglang kumabog ang dibdib ko. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Hindi ko alam kung bakit ako sumilip. Siguro dahil nagtataka ako kung sino ang kausap ni Tita Carmelita. Pero nang makita ko ang nasa loob, parang nanlamig ang katawan ko. Nandun nga si Tita Carmelita at may kasama siyang lalaki. Hindi ko kilala ang lalaki. Pero malinaw na hindi iyon si Tito Simon. Magkalapit silang dalawa habang nag-uusap. Sa sandaling iyon
Agad kong naintindihan ang sitwasyon. Parang hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi pwede. Bulong ko sa sarili ko. Tatalikod na sana ako para umalis nang biglang tumahol ang aso. Napalingon si tita sa kinatatayuan ko. Nagkatitigan kaming dalawa. Maya-maya narinig ko ang tunog ng pintuan sa likod ng bahay. Pagtingin ko doon, nandun si tita Carmelita. Nagkatinginan kami ulit. Kitang-kita sa mukha niya ang gulat. Jeff? Utal-utal niyang sabi. Parang natigilan kaming dalawa. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Tita, kakarating ko lang po. Sabi ko. Tahimik siya sandali habang nakatingin sa akin. Parang iniisip niya kung ano ba ang nakita ko. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Jeff, sabi niya sa mahinang boses ulit. Po, huwag mong sasabihin sa tito mo. Diretsyong sabi niya agad sa akin. Napatingin ako sa kanya. Tita. Please, dagdag niya agad. Ngayon ko lang siya nakita ng ganoon. Parang nag-aalala na natatakot. Hindi mo naman sasabihin sa kanya, di ba? Sabi niya pa. Hindi ako sumagot. Nasa isip ko si Tito Simon. Kawawa naman siya. Yung tito kong laging nagpapadala ng pera para sa kanya. Nagpapakahirap. Yung tito kong mabait sa akin. Pero sa harap ko, nandun si Tita Carmelita. Nagmamakaawa sa akin na itago ko ang mga nakita ko. Lumapit siya ng kaunti. Jeff, kung mananatili tong lihim, bibigyan kita ng allowance mo, ng pera mo. Nagulat pa ako. Tita, tutulungan kita. Basta wag mo lang sasabihin sa kanya. Sabi niya. Tahimik lang ako habang iniisip ang sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na lalo pang nagpagulo sa isip ko. At may bonus pa, kung gusto mo. Sabi niya. Hindi ko agad na intindihan kung ano ang ibig niyang sabihin noon. Pero sa paraan ng tingin niya sa akin, para bang may iba pang kahulugan ang mga salitang pinitawan niya. Pero hindi ko na yon inusisa pa. Magulo ang isip ko noon. Ayokong magdesisyon agad-agad. Nang mga sandaling iyon, naramdaman kong mas lalong naging komplikado ang sitwasyon. Ako ay isang simpleng college student na pumunta lang sana para tumulong sa paglilinis. Pero ngayon, may isang lihim na akong hawak. Isang lihim na pwedeng makasira ng pamilya. At sa harap ko ay isang babaeng handang gawin ang lahat para lang mapanatili ang lihim na iyon. Hindi ko inaasahan na yung simpleng pagpunta ko doon, Miss Love, ay aantong sa isang lihim na ganun kabigat. Ngayon ay nakatayo na kami sa likod ng bahay. Tahimik pa rin ang paligid. Nakatitig siya sa akin at ako ang unang umiwas ng tingin. Pero tita, hindi po kasi tama yung nakita ko. Sabi ko. Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lang siya sa akin na parang nag-iisip kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita siya. Jeff, alam ko. Napabuntong hininga siya. Kaya nga nakikiusap ako sa'yo, hindi ba? Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. May parte sa isip ko na gusto nang umalis. Pero dahil nga pumunta ako doon para maglinis, kaya naman pinilit ko na lang ding tapusin. Napansin ko ang mga gamit sa likod ng bahay na kailangan na talagang alisin. Mga lumang mga gamit at ilang kalat na naipon na. Pag-iisipan ko, tita. Sabi ko, lilinisin ko muna yung inuutos ninyo. Hindi na siya nagsalita pa. Tahimik lang siyang tumango. Kinuha ko na ang walis at nagsimulang maglinis sa likod ng bahay. Habang nagwawalis ako, pakiramdam ko ay napakabigat ng hangin sa paligid. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ilang minuto ang lumipas nang maramdaman kong may lumapit sa likod ko. Paglingon ko, nandoon si Tita Carmelita. Tahimik tong nakatayo habang pinapanood ako. Tita, sabi ko. Jeff, mahina niyang tugon. Huminto ako sa pagbuhat sana sa lumang cabinet na naroon. Mukha siyang seryoso. Parang may gusto siyang sabihin pero nahihirapan siya kung paano magsimula.
Galit ka ba sa akin? Tanong niya. Nagulat ako. Hindi ho. Nagulat lang talaga ako at hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa niyo yun kay Tito. Alam niyo naman kung gaano ko nirerespeto si Tito, hindi ba? Umupo siya sa isang upuang kahoy na nasa tabi ng halamanan. Alam mo, Jeff, sabi niya habang nakatingin sa lupa, hindi ko naman ginusto na mangyari yun. Tahimik lang ako habang nakikinig. Pero matagal na rin wala ang tito mo. Tapos napatingin siya sa akin. Ilang taon na rin siyang nasa abroad. 5 taon na, Jeff. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Ginagawa niyo yun para sa inyo, di ba? Sabi ko. Tumango siya. Oo. Alam ko. Ginagawa niya yun para sa akin. Para sa amin. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos ay muling nagsalita. Pero Jeff, hindi madaling mag-isa. Hindi ko kailangan ng kasaganahan kung ang kapalit ay habang buhay akong magiging mag-isa. Napahinto ako. Alam mo ba yung pakiramdam na mag-isa lang ako dito? Walang kasama, walang asawa, walang anak. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na umuwi na siya. Natama na ang pagtatrabaho. Na may negosyo naman kami, na stable na kami, pero ayaw niya. Kaya ako lang nagawa yun dahil nangungulila ako sa tito mo. Babae din ako. Nangangailangan din ako ng lalaki. Ng init. Kailangan ko rin ng lalaki paminsan-minsan na siyang magbibigay ng pangangailangan ko. Malungkot ang boses niya. Hindi ko naman ginusto yun eh. Hindi ko alam kung naaawa na ako sa kanya o nalilito lang ako. Pero tita, mali pa rin po yun. Tumango siya ulit. Alam ko. Tahimik ulit ang paligid, tapos maya-maya muli siyang nagsalita. Jeff, please. Huminto ako. Huwag mong sasabihin sa tito mo. Naapabuntong hininga ko. Tita, mahirap po yun eh. Lumapit siya ng kaunti. Nakikiusap ako. May halong kaba ang boses niya. Kapag nalaman niya ng tito mo, masisira kaming dalawa. Ikaw lang ang magliligtas sa relasyon naming dalawa. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa isip ko, si Tito Simon ang pumapasok. Sa harap ko, si Tita Carmelita na tila nagmamakaawa na. Lumapit pa siya. Jeff, tutulungan kita. Bibigyan kita ng pera. Umiling ako kaagad. Tita, hindi po perang problema. Kung may kailangan ka sa school, tutulungan kita. Dagdag pa niya, pero hindi pa rin ako sumagot. Parang sinusubukan niyang kumbinsin ako na manatiling tahimik. Jeff, sabi niya ulit, hindi mo kailangang sabihin sa kanya. Maya-maya ay napansin ko nang lumalapit pa siya sa akin. Magtiwala ka sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero ng mga sandaling yun, Miss Love, ay parang nagbabago na ang tono niya. Mas nagiging personal na siya at parang lalong lumalapit. Jeff, sabi niya habang nakatingin sa akin, alam kong mabuti kang bata. Pero minsan, may mga bagay na mas mabuting manatiling lihim. Hindi ako agad nakasagot. Pakiramdam ko ay parang nahati ang isip ko. Tita, sabi ko, hindi ko alam kung kaya ko bang itago yun. Di ba may sinabi ako sa yung bonus? Tahimik siyang tumingin sa akin. Pagkatapos ay maraan siyang ngumiti. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo kahit ngayon din. Total, 1 beses lang naman. Napakunod ang noo ko. Ano hong 1 beses lang naman? 1 beses lang. Na mangyayari yun. Pero pagkatapos nun, ang sikreto natin mananatiling sikreto. Parang lalo akong nalilito sa mga sinasabi niya. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman ko noon. Ako ay isang lalaki. At sa harap ko, ang isang babaeng sinusubukang kumbinsihin ako na manatiling tahimik. Hanggang sa napabuntong hininga ko. Tita, tumingin siya sa akin. Kung
Kung hindi ko sasabihin kay tito, uminto pa ako sandali. Pangako po ba na hindi niyo na ulit gagawin yun pagkatapos? Hindi niyo na siya lolokohin? Tumango siya. Pangako. Matagal akong nag-isip. Sa huli, napabuntong hininga na lang ako. Sige ho. Napansin kong bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Parang gumaan. Salamat, Jeff. Sa sandaling yun, hindi ko pa alam kung tama ba o mali ang naging desisyon ko. Ang alam ko lang, pumayag ako na itago ang lihim na nakita ko. At iyon ang naging simula ng mas komplikadong sitwasyon sa pagitan namin. Isang lihim na hindi ko akalaing magiging dahilan ng mga susunod pang mangyayari. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Pero mali pala ako. Lumipas ang ilang araw matapos ang nangyari sa bahay nila tita. Sinubukan kong maging normal ulit ang buhay ko sa school. Papasok sa klase, makikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Pero kahit anong pilit kong mag-focus, bumabalik pa rin sa isip ko ang nakita ko. Yung nakita ko sa bintana. Yung pakiusap ni Tita Carmelita. At yung lihim na hanggang ngayon ako ang nagdadala. Minsan naiisip ko kung tama bang ginawa kong pananahimik. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa dorm, nag-ring ang cellphone ko. Pagtingin ko sa screen, nakita ko ang pangalan ni Tita Carmelita. Sandali pa akong nag-alinlangan bago ko to sinagot. Hello, Tita? Jeff? Sagot niya. Po? Kumusta ka? Anya. Ayos lang po. Busy lang sa school. Ganun ba? Parang may konting kaba sa boses niya. May klase ka ba sa Sunday? Tanong niya. Wala po. Bakit po? Sandaling natahimik siya bago sumagot. Kung may oras ka, pwede ka bang duman ulit dito sa bahay? Napaisip ako. May ipapagawa po ba kayo ulit? Wala naman masyado, may konting aayusin pa sa likod. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. At saka, gusto rin kitang makausap. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam akong naramdaman sa sinabi niya. Sige po, tita. Dadaan po ako. Sagot ko. Salamat, Jeff. Pagkatapos ng tawag, ay matagal akong nakaupo lang sa kama. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Siguro dahil gusto ko ring malinawan sa lahat ng nangyari. Dumating ang araw ng linggo. Bandang hapon, nang makarating ako sa bahay nila tita. Tahimik ang lugar tulad ng dati. Pagdating ko sa gate nila, bukas na ito. Parang inaasahan niya na talaga ang pagdating ko. Pumasok ako sa loob ng bakuran. Tita, tawag ko. Maya-maya, lumabas siya mula sa pinto ng bahay. Nakapambahay lang siya noon. Sando na fit sa katawan niya at short na maiksi. Kaya litaw ang makinis ng hita. Para siyang labanos. Kaya hindi na rin ako nagtataka na marami lang lalaking umaaligid sa kanya. Lalo't wala naman si Tito. Jeff, nandiyan ka na pala. Ngumiti siya ng bahagya. Pasok ka muna. Sa likod na po ba ako didiretso? Tanong ko. Naku hindi. Mamaya na yung sa likod. Sabi pa niya. Pumasok ako sa may sala. Malinis at maayos ang bahay tulad ng dati. Napansin kong tahimik. Tita, kayo lang ho ba dito? Oo, walang ibang tao ngayon. Wika niya na parang may kahulugan. Umupo ako sa may sofa. Si tita naman ay nakaupo sa kabilang upuan. Sandaling katahimikan ang bumalot sa amin. Hanggang sa siyang unang nagsalita. Jeff, salamat ulit ha. Para saan po? Sa pagtupad mo sa pangako mo. Napakamot ako sa ulo ko. Wala naman po yun. Tumingin siya sa akin ng diretso. Kung wala sa yun, sa akin malaking bagay yun. Hindi ko alam kung bakit, pero parang mas seryoso ang usapan namin ngayon. Jeff, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Tita, okay lang po talaga. Basta wag niyo nang uulitin. Hindi, sabi niya, may utang na loob ako sa'yo. Tumayo siya mula sa upuan niya. Halika. Saan po? Sa likod ng bahay. Doon ko ipapakita yung aayusin. Tumayo na rin ako.
Lumabas kami papunta sa likod ng bahay kung saan ako naglinis noong nakaraang linggo. Mas maayos na ngayon ang paligid, mas maaliwalas. May ilang halaman na at may maliit rin na mesa sa gilid. Dito ka muna umupo, sabi niya habang tinuturo ang bangko. Umupo naman ako. Si tita ay tumayo sa harap ko. Alam mo, Jeff, natatakot pa rin ako hanggang ngayon. Napabuntong hininga siya. Pero nagpapasalamat ako dahil pinagkatiwalaan kita. Hindi ko alam kung bakit, pero naging mas personal pa ang usapan namin pagkatapos. Lumapit siya ng kaunti. Jeff, mabuti kang tao. Hindi ho. Hindi, totoo yun, sabi niya. Kasi kung hindi ka mabuting tao, sinumbong mo na ako ngayon. Napangiti siya ng bahagya. Kung ibang tao siguro ang nakakita sa nangyari, baka matagal niya nang sinabi sa tito mo ang lahat. Tahimik lang ako. Pagkatapos ay sinabi niyang isang bagay na hindi ko inaasahan. Alam mo, gwapo ka, Jeff. Matangkad ka, moreno, malinis, mabango. Kamukhang kamukha mo ang tito mo. Napatingin ako sa kanya. Tita, pasensya ka na kung nadadamay ka sa problema ko. Umaling ako. Okay lang ho. Humina ang boses niya. Pero, pwede ko pa rin bang ibigay yung bonus mo? Ho? Di ba sinabi ko naman sa'yo yung bonus na ibibigay ko? Hindi naman ako kailangan yun, tita. Sa'yo hindi. Pero ako, kailangan ko rin yun. Tapos sa harap ko, daan-daan niyang inalis ang lahat sa kanya, Miss Love. At sa pagkakataong yun, hindi ako nakatanggi. Oo, nakonsensya ako noon. Pero nung nakita ko lahat, parang biglang gumuho ang mundo ko. Labis ang kabang nararamdaman ko noon. Hanggang sa isang iglap lang, nagkalapit na kaming dalawa. At nang halikan niya ako, doon na ako tuluyang bumigay. Sa likod ng bahay, sa mesa, doon may nangyari sa aming dalawa. Isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. At doon ko rin nakuha ang asawa ni Tito. Lumipas ang ilang linggo matapos ang huling pagpunta ko sa bahay nila tita at matapos rin na may maganap sa amin. Sinubukan kong ilayo ang sarili ko sa sitwasyon. Natakot kasi ako at nakonsensya na rin. Nag-focus ako sa school, sa mga assignment at sa mga kaibigan ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi na nawawala sa isip ko ang lihim namin. Minsan naiisip ko si Tito Simon. Tuwing naiisip ko siya parang may bumibigat sa dibdib ko. Isang hapon, matapos ang klase ko, umuwi ako noon sa bahay mga bandang 6:00. Nangutusan ako ni nanay. Pumunta raw ako kila tita. Nag-text daw kasi si Tito Simon at may pinadala daw siyang pampa-birthday niya kay tatay. Konting halaga lang naman daw yun, pang-celebrate lang daw ni tatay. Tuwang-tuwa si tatay noon kaya agad-agad pinapunta niya ako sa bahay nila tita. Pagdating ko sa bahay nila, tahimik ulit ang paligid tulad ng dati. Habang papalapit ako sa bahay, napansin kong nakabukas ang gate. Medyo kinabahan ako noon dahil may nakaparadang isang sasakyan sa labas. Napamura pa nga ako. Hindi ako agad pumasok. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kutob ako. Kaya dumaan muna ako sa gilid ng bahay papunta sa likod. Habang papalapit ako sa bintana sa may sala, may narinig na ako ulit ng mga boses. Napahinto ako. Boses ulit yun ni Tita Carmelita. At may kasama na naman siyang lalaki. Parang biglang bumalik sa isip ko ang unang araw na nakita ko siya. Daan-daan kong tiningnan yung bintana. At doon ko nakita na magkasama na naman sila. Hindi ko kilala yung lalaki. Pero malinaw na siya rin yung lalaking nakita ko dati. Parang may bumigat sa pakiramdam ko. Sa mga sandaling yon, napagtanto ko na hindi pa pala natatapos ang lahat ng panlilinglan niya kay Tito. Kitang-kita ko noon lahat-lahat. Kung paano tumirik ang mata niya habang nakikipaglaro ng apoy sa lalaking hindi naman niya asawa. Habang may nangyayari sa kanila sa sala, parang humaling na humaling si tita sa kalaguyo niya. At doon ko na-realize na baka ginamit niya lang ang sarili niya sa akin para tuluyan lang akong patahimikin. Kinuha ko ang phone ko, tapos zoom ko. Basta, hindi naman nila ako kita,
Dahil busy sila sa ginagawa nila noon. Tapos kinuhaan ko ng video at picture. Pagkatapos, tahimik akong umatras mula sa bintana. Hindi na ako pumasok sa loob ng bahay. Ayoko makita nila ako. Ayoko rin gumawa ng eksena. Habang naglalakad ako palayo sa bahay nila, napabuntong hininga ko. Hindi na tama to. Bulong ko sa sarili ko. Pag-uwi ko sa bahay noon, nagdahilan na lang ako na wala dun si tita kaya hindi ko nakuha ang pera. Ilang araw akong nag-isip kung ano ang dapat kong gawin. Parte ng isip ko gusto pa rin manahimik pero may parte rin sa akin na nagsasabing mali na ang ginagawa ko. Hanggang sa isang gabi, nagdesisyon akong tawagan si Tito Simon. Kinakabahan ako habang dinadial ko ang number niya. Pagkatapos ng ilang ring, sinagot niya ang tawag. Hello? Tito, ako po to, si Jeff. Oh, Jeff, kumusta? Masayang sagot niya. Ayos lang po, Tito. Kumusta ang school mo? Okay naman ho. Sandaling katahimikan ang sumunod. Alam kong kailangan ko nang sabihin ang dahilan kung bakit ako tumawag. Tito, sabi ko. Bakit, Jeff? May problema ba? Huminga ako ng malalim. May sasabihin pa sana ako eh. Anong meron? Pero sana po, huwag niyong sabihin kung sino ang nagsabi. Nagulat siya. Bakit naman? Tito, importante lang po. Tahimik siya sandali. Sige, ano yun? Ramdam ko ang kaba ko habang nagsasalita. Baka po kailangan niyong kausapin si tita, Tito. Bakit? May nakita po kasi ako eh. Anong ibig mong sabihin, Jeff? Huminga ako ng malalim. Tito, may kasama pong ibang lalaki si tita sa bahay niyo. Biglang natahimik ang kabilang linya. Halos marinig ko lang ang paghinga ni Tito. Sigurado ka ba? Opo. Paano mo nalaman? Isisend ko na lang po sa inyo sa messenger, Tito. Kayo na lang po bahala kung maniniwala kayo. Natahimik siya. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita siya. Jeff, matagal na ba to? Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Hindi ko po sigurado. Pero ang sigurado ko po, may ibang lalaki siya. Narinig ko ang mabigat niyang pagbuntong hininga. Salamat sa pagsabi sa akin, Jeff. Pero Tito, sana po wag niyong sabihin na akong nagsabi. Bakit? Ayoko lang po na magkaroon ng gulo sa pamilya. Tahimik siya sandali. Tapos sumagot. Sige, naiintindihan ko. Salamat po, Tito. Jeff? Po? Salamat sa pagiging tapat mo sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Parang gumaan ang dibdib ko. Pero may lungkot din akong naramdaman dahil kahit ako ay natikman ko din ang asawa niya. Pagkatapos ng tawag, matagal akong nakaupo sa kama. Iniisip ko ang lahat ng nangyari. Ang lihim na nakita ko. At ang lihim ko rin. At ang pangakong binitawan ko kay Tita Carmelita. At ang desisyong ginawa ko sa huli. Kahapon lang, binalita sa akin ni nanay na biglaan daw uuwi si Tito. Wala daw sinabing dahilan. Basta uwi daw to. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nun. Kung magkakaayos ba sila o kung tuluyan ang masisirang pamilya nila. Pero isang bagay lang ang alam ko. Minsan, kahit mahirap, kailangan pa ring piliin ang tama. At yun ang naging wakas ng kwento na hindi ko kailanman makakalimutan. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking istorya ng buhay. Muli, ako po si Jerome.